Si Koresh, ang kanyang malalim na debosyon at sakripisyo. Si Koresh, isang tapat na alagad ni Sripad Ramanuja Acharya, ay naging halimbawa ng sukdulang debosyon at sakripisyo para sa kanyang guro. Nang ipinag-utos ng malupit na hari ng dynasting Chola na dakpin si Ramanuja Acharya at pilitin siyang itakwil ang kanyang pananampalataya o harapin ang kamatayan, ipinakita ni Koresh ang hindi matatawarang tapang at pagsasakripisyo. Iminungkahi niya sa kanyang guro, "Magpalit tayo ng kasuotan. Ako ay isang may bahay. Isuot ninyo ang aking damit at ako ang magsusuot ng inyong kasuotang kulay saffron." Alam niyang hindi personal na kilala ng mga tauhan ng hari si Ramanuja Acharya, kaya buong loob niyang inialay ang sarili upang humarap sa kapalarang nakatakda sa kanyang guro. Bagamat tutol si Ramanuja Acharya sa simula dahil ayaw niyang ilagay sa panganib ang kanyang minamahal na alagad, nakita niya ang taus-pusong hangarin ni Koresh. Hindi ito nagmula sa takot at pagpapahirap sa sarili, kundi sa matibay na debosyon. Sa huli, pinayagan ni Ramanuja Acharya si Koresh na gawin ang kanyang nais sapagkat alam niyang ang kanyang sakripisyo ay magiging isang walang hanggang halimbawa ng dalisay na pagmamahal sa isang guro. Nagpunta si Koresh sa palasyo ng hari, suot ang kasuotan ni Ramanuja Acharya. Doon, tinalo niya ang lahat ng iskolar sa isang debate. Dahil sa matinding galit, iniutos ng hari na ipasunog ang mga mata ni Koresh at ng isa pang deboto, si Mahapurma, gamit ang nagbabagang bakal. Matapos pagdaanan ang matinding pahirap, nagpasalamat si Koresh sa kanyang mga tagapagparusa nang may nakatiklop na mga kamay. "Pinayagan ninyo akong makapaglingkod ng mas malapit sa aking Gurudev. Ako ay lubos na nagpapasalamat." Napakalalim ng kanyang sinseridad kaya napukaw nito ang damdamin ng mga tagapagparusa. Sa kabila ng matinding pagdurusa, nanatiling masaya si Koresh. Itinuturing niyang isang karangalan ang pagkawala ng kanyang paningin alang-alang sa kanyang guro. Nang mabalitaan nito ni Ramanuja Acharya, nagpadala siya ng mensahe kay Koresh. Sinasabing huwag malungkot para sa kanya. "Wala akong nararamdamang sakit. Masaya ako sapagkat pinayagan mo akong maglingkod sa iyo sa isang natatanging paraan," tiniyak niya sa kanyang guro. Nang makita ni Ramanuja Acharya ang kalagayan ni Koresh, hinimok niya itong manalangin kay Panginoong Vishnu upang maibalik ang kanyang paningin. Ngunit may iba palang hiling si Koresh. Nang magpakita ang Panginoon at inalok siyang ipagkaloob ang anumang nais niya, humiling si Koresh ng kapatawaran para sa hari ng Chola na siyang nag-utos ng kanyang pagkabulag at naway maitaas ang kaluluwa nito sa Vaikunta, ang espiritual na kaharian. Ipinagkaloob ng Panginoon ang kahilingan ito at isinama ang kaluluwa ng yumaong hari sa Vaikunta. Muli hiniling ni Ramanuja Acharya kay Koresh na ipanalangin ang pagbabalik ng kanyang paningin sapagkat ito ang nais ng kanyang guro. Ngunit hindi na ninanais ni Koresh na muling makita ang material na mundo. Ang tanging hangarin niya ay makita ang Panginoon at ang kanyang guro sa kanyang puso. Dahil sa kanyang kababaang loob at pagsasakripisyo, kinilala si Koresh bilang isa
sa pinakadakilang deboto ng kanyang panahon. Upang subukin ang lalim ng espiritual na paningin ni Koresh, tinanong siya ni Ramanuja Acharya kung ano ang kasuotan ng Panginoong Vishnu sa templo. Sa kabila ng kanyang pisikal na pagkabulag, nailarawan ni Koresh ng tama ang lahat ng detalye mula sa kasuotan ng Panginoon sa mga bulaklak, kulay ng tela hanggang sa likuran nito. Nang tanungin siya ni Ramanuja Acharya kung ano ang kanyang anyo, inilarawan din siya ni Koresh ng may buong katumpakan. Pinatunayan nito na bagamat bulag sa pisikal na mundo, ang kanyang puso at diwa ay laging nakakakita sa Panginoon at sa kanyang guro. Bago siya pumanaw, nanalangin si Koresh na mapayagan siyang bumalik sa espiritual na kaharian at naway ang sino mang malapit sa kanya ay makasama rin doon. Ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang kahilingan. Nang marinig ni Ramanuja Acharya na malapit ng pumanaw si Koresh, nagsimula siyang sumayaw sa tuwa. Nang tanungin kung bakit siya labis na nagagalak, sagot niya, pinagkalooban siya ng pagpapala na ang sino mang malapit sa kanya ay makararating sa espiritual na mundo. At ako ang kanyang guro, kaya makakasama rin ako. Haribol!